Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Lamentations chapter 4 verses 1 and 2. Ito po ang sabi ng mga talata. How is the gold become dim? How is the most fine gold changed? The stones of the sanctuary are poured out in the top of every street. The precious sons of Zion, comparable to fine gold. How are they esteemed as earthen pictures, the work of the hands of the potter? Well, the title of our topic for this morning is Laws of Value. So, kung inyo pong maiintindihan, mga kapatid, ito pong mga talatang binasa ko, makikita po ninyo ito, mga kapatid, dito po sa verses 1 and 2, yung kawalang halaga ng bayan po ng Panginoon. Well, we're talking about Judah and Jerusalem. Kasi sabi ng verse number 2, the precious sons of Zion. So sa madalit salita, makikita po natin, sila po ay ikinumpara sa napakamahal na klase ng uri na bagay na meron dito po sa mundo. Yan po ay yung ginto. Sabi ho rito, gold does not tarnish. It does not lose its shine when it is covered with dust. So, yung ginto naman kung tutuusin, hindi naman nababawasan yung kanyang halaga kapag siya po ay, kumbaga, nadudumihan. Pero nawawala ho yung kanyang kinang. Kumbaga, yung ganda at kumbaga, yung shine ng ginto, nababawasan kapag ito po ay natatakpan. Yan ho ang nangyari dito ho sa bayan ng Panginoon. They are precious kung tutuusin. Tayo rin naman po, bilang mga tinubos at niligtas ng Diyos, tayo rin po ay precious in the sight of God. Kasi nga, yung atin pong naging kaligtasan, dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Yung kanya pong buhay, yung kanyang dugo, ang siyang naging dahilan kung bakit po tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Siya po ang nagbayad, mga kapatid. At dahil po roon, ang buhay po natin ay nagkaroon po ng halaga. Nung wala ho tayo sa Panginoon, yung buhay po natin, wala hong kabuluhan yan. Baliwala po yan. Ang direksyon nga ho ng ating buhay at ng ating kaluluwa sa kasiraan. Physically, yung ating pong sarili, yung ating buhay, papunta po yan sa walang direksyon. Yung ating kaluluwa, papunta po yan ng impyerno. So, alin man po doon, kung titignan natin, wala hong halaga yung ating mga buhay. Pero salamat na lang sapagkat tayo po ay niligtas ng Panginoon. So, therefore, sila at tayo, yung piling bayan at tayo po ngayon sa ating panahon, tayo mga Kristiyano, tayo mga totoong nakakilala sa Panginoon, ay precious in the sight of God. Pero ito po ang challenge dito. Ito ang malungkot dito. Kahit tayo po ay mayroong halaga, kapag tayo naman po natatakpan ng mga bagay na nagbabawas ng kinang at ganda ng atin pong buhay, mga kapatid, tingin ko po, ito ho'y magandang bigyan natin ng pansin. Sabi kasi ng verse number 2, balikan po natin. The precious sons of Zion, comparable to fine gold. How are they esteemed as earthen pictures, the work of the hands of the potter. Parang ganito po, mga kapatid, itinulad tayo sa parang ginto. Yan ang sabi ng Bible, inahawig tayo sa ginto na may halaga at may kinang, pero dahil nga sa tayo po ay natatakpan ng karumihan o posibleng kasalanan, sabi ho ng Bible, na wala ho yung kinang. At ang malungkot nito, mga kapatid, mas nagbigay pa sila ng halaga sa mga bagay na mabababa ang halaga. Kasi sabi po dyan, doon sa later part ng verse number 2, sabi po rin, how are they esteemed as earthen pictures? Parang mas mahalaga pa sa kanila yung clay, yung para ba mga clay pots or yung mga paso, yung mga bagay na mababa ang halaga. So parang mas doon nila nakita yung kanilang sarili. Kung paanong sila po ay naging walang halaga sa paningin ng tao. Kaya nga mga kapatid, yan ho ang magandang tignan natin. Bakit at paano ba nangyari na ito pong magandang kalagayan ng bayan ng Panginoon, ng Judah at ng Jerusalem, parang nawalan ng kinang. Ang nakita ko lang po mga kapatid, ito yung gusto ko pong i-share sa inyo ngayon pong umagang ito. Number 1, because of self-esteem. Yung kanilang pagmamapuri at pagtataas ng kanilang sarili. Sabi nga ng Bible, sila po precious. Sila po chosen nation. Sila po ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. But it doesn't mean
Kung ganun po tayo sa harapan ng Diyos, hindi ho dapat makita na tayo po puno ng kapalaluan. Hindi ho maganda na tayo po merong pride at pagmamataas sa atin pong sarili. Tingnan nyo ho, ano ba ang sabi ng Bible? Malimit natin tong marinig, mga kapatid. Ayaw na ayaw ng Diyos na ang tao po o maging tayo bilang mga niligtas at tinubos ng Diyos kakitaan ng kapalaluan. Sabi ho ng James chapter 4, verse number 6, sabi ho ng Bible, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ang dalas nating marinig itong talatang ito, pero sana hindi lang po ito pumapasok sa ating tainga, kundi ito po ay napupunta sa ating mga puso o kalooban. Kasi ganito po yan Kahit gaano sila ka-precious, kahit gaano sila kaganda, kahit gaano sila kagaling, yung kanila pong kalagayan na pwede sanang maging kapaki-pakinabang at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon kapag mayroon namang pagmamataas sa sarili. Kapag mayroong pride, hindi ho nagiging pakinabang yung kakayanan at kalagayan na meron tayo. Kahit gaano pa tayo kagaling. Kapag ang tingin natin sa sarili natin, magaling tayo. Kahit gaano pa tayo kaganda, kapag ang tingin natin napakaganda natin sa ating sarili, mga kapatid, gusto ng Panginoon na manatili lang tayong mababa. Gusto ng Panginoon na manatili lang tayong nagpapakababa sa harapan ng Diyos para yung kakayanan at yung potential na meron tayo maging kapakinabangan sa gawain po ng Diyos at makapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Kasi kung tutuusin, marami naman talagang magaling. Marami naman ho talagang potential kung ang pag-uusapan yung buhay sa ministry. Kaya lang, nasaan sila ngayon? Ano po ang meron sa kanila? Kahit magaling ang isang tao, kapag puno ng kapalaluan, hindi po yan magagamit. Hindi mo yan magiging kapaki-pakinabang sa gawain po ng Panginoon. Kasi laging ang tingin niya sa sarili niya, may nagagawa siya. Laging ang tingin niya sa sarili niya, kayang-kaya niya, kahit nag-iisa siya. So mga kapatid, naniniwala po ako, bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ano man ang nagagawa natin, ano man ang kaya nating i-accomplish sa ating mga buhay, ano man yung nakikita nating resulta ng atin pong nagiging ministry sa Panginoon, always remember this, God resisteth the proud. Ayaw ng Panginoon na yung glory napupunta sa atin. Ayaw ng Panginoon na tayo ang napupuri, hindi siya. So kaya kung tayo po ay nagagamit, kung tayo po ay nagiging kapakinabangan sa gawain ng Diyos, ang tama po ibigay natin yung glory sa Panginoon. So tingnan natin na tayo po ay instrument lang ng Diyos. Tingnan natin palagi na tayo po ay iniayos lang ng Panginoon. Sabi ng Bible, we are condemned already. Wala ho tayong halaga. Wala tayong value. Kahit magaling pa tayong kumanta, kahit magaling pa tayo sa pagtugtog, kahit magaling tayo sa pagtuturo, kahit magaling tayo sa pagsasalita, kahit magaling tayo sa mga bagay na alam natin na pwedeng may pakinabang sa buhay natin, tandaan natin palagi, ayaw ng Diyos na tayo po ay nagiging matayog, ayaw ng Diyos na tayo po ay nagmamataas, ayaw ng Panginoon na tayo po ay mayabang sa ating sarili. Hindi po gusto ng Panginoon na tayo ay nagmamapuri. So, yan ang naging kalagayan nila. Imbis na sila parang naging kagaya ng ginto, mga kapatid, parang yung kanilang buhay ay iginakapit nila doon sa clay pot na yan. Yung para bang yung gawang palayok. Parang doon nila nakita na mas yun yung kanilang pinapahalagahan. Samantalang ang gandang-ganda ng kanilang kalagayan sa harapan po ng Panginoon. Tandaan po ninyo, bawat isa po sa atin may potential na pwedeng magamit sa ministry. Basta't manatili lang ho tayong humble. Basta't magpakababa lang ho tayo palagi sa harapan ng Panginoon. Yan ho yung unang bagay na nakita ko na kahit gaano pa tayo kahalaga, precious in the sight of God, like as gold, kahit tayo po potential, talagang pwedeng maging kagamit-gamit sa gawain. Pero pag tayo po ay nakakakitaan ng mali sa ating puso, mga kapatid, nasasayang po yung bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na sana'y naging kapakinabangan at naging kalawalatian ng gawain po ng Diyos. Kaya yan ho yung unang bagay. Pangalawa, nakita ko po not only self-esteem but also selfishness. Sabi ho ng Bible in Romans chapter 2 verse number 8, but unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Sabi ho ng Bible, mayroong curse.
No, meron hong kapalit yung kanilang mas pinipiling mali kaysa sa dapat piliin nila yung katotohanan. Kaya nga ho mga kapatid, ito ho ang maganda sa dapat nating matutunan ngayon pong umagang ito. Mahalaga po na makita natin na hindi po ay para sa ating sarili. Ang makita natin ay para sa iba o kaya para sa gawain po ng Panginoon. Tignan po ninyo, hindi ba't ang Biblia, ang itinuturo po sa atin ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa iba, pag-ibig sa gawain. Wala hong tinuro ang Bible na pag-ibig sa ating sarili. Kumbaga, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon at instruction na dapat maging buhay po natin. Mga kapatid, hindi ho mainam na tayo po parang ganito parang ang tingin nila kasi sa sarili nila, they are precious in the sight of God. Kasi nga, Judas sila Jerusalem sila. So, ibig sabihin, nandoon yung attention ng Panginoon. Pero, mga kapatid, hindi porket tayo po ay nandoon sa kalagayang tinawag at nilinis ng Panginoon at eto ngayon nasa gawain, tandaan po ninyo, hindi dapat tayo ang sentro at ikot ng mundo. Mga kapatid, dapat isipin din natin na may mga taong nangangailangan para po sa atin. Tayo po ay dapat nagiging kagamit-gamit at kapakinabangan ng gawain po ng Panginoon. Lagi nating isipin, tayo po ay instrument. Tayo po ay bagay na gamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain sapagkat tayo po ay nilinis na ng Diyos. Kumbaga doon tayo dapat nauukol. Dapat doon tayo nakalaan para sa atin pong kakayanan at buhay na inayos ng Panginoon. Kumbaga, yung salitang consecrated. So, dapat isipin natin, kaya ho tayo niligtas, kaya ho tayo nilinis, kasi nga doon tayo ibinabagay ng Diyos. Na tayo maging kagamit-gamit. Hindi ho tayo niligtas ng Panginoon para sa ating sarili lang. Hindi ho tayo niligtas ng Panginoon para sa ating kapakinabangan lang. Niligtas tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, let your light so shine before men. So, ibig sabihin, ang purpose ng Panginoon, hindi lang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan at pumaroon sa kanyang kaharian sa langit, bagkus ang sabi ho ng Biblia, tayo po ay maging kaparaanan ng Panginoon para ang liwanag ay makarating sa iba. Wag ho nating sarilinin ang kabutihan ng Diyos. Wag ho nating sarilinin yung kadakilaan at kabaitan ng Diyos sa atin pong buhay at yung kanyang ginawang pagliligtas. Mga kapatid, kalooban ng Panginoon na tayo po ay maging kagamit-gamit. So, dapat tayo ho ay mapakinabangan din ng iba. Mapakinabangan tayo ng Diyos sa kanyang gawain, mapakinabangan tayo ng ibang tao para sa kanilang kaligtasan at pangangailangan. So, ayun po ang nakita ko rito. Sabi ho ng Bible, but unto them that are contentious, do not obey the truth. Ayaw nila ng katotohanan kasi nga, para sa kanila, ang mahalaga ang kanilang sarili. So, ganun din po sa bayan ng Panginoon. Dahil nakita nila yung dealing ng Diyos, nasa kanila lang. Yung pabor ng Panginoon, ibinibigay sa kanila. So, sa makatuwid, ito ho ang naging dahilan na sana'y ang ganda-ganda ng kanilang kalagayan pero bakit parang napupunta sila doon sa mababa o maliit na halaga ng kanila pong kalagayan. Kaya nga yan ho yung pangalawa. And last but not the least, here we can see the stubbornness. Yung katigasan ng kanilang ulo. Alam nyo ho, kung babasahin natin itong chapter 4, ang kabuuan nito, ang context nito, kung paano sila tinuturuan at dinidisiplina ng Panginoon sa kanilang ginawang kasalanan. Ang problema, tinutuwid na sila, nagmamatigas pa. Kaya paulit-ulit, bumabalik sa dati. Kaya nga alam naman ho natin na ang bayan ng Panginoon, meron ng tunay na Diyos, naghahanap pa ng Diyos-Diyosan. Meron ng buhay na Diyos, pero tumitingin pa sa ibang mga bayan na may kinikilalang sariling Diyos. So imagine po ninyo, hindi pa ba sila sapat doon sa meron na ibinigay sa kanila ng Panginoon? Wala pa bang kasapatan doon? Hindi pa ba nila nakita yung tunay at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay? Pero bakit pilit na bumabalik pa rin sila sa dati? Pilit pa rin nilang inaakap at yung mga bagay na hindi naman para sa kanila, pilit nilang ilalagay sa kanilang buhay. So mga kapatid, ito po yung pagpapakita ng katigasan ng puso, katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya nga kung titignan natin mga kapatid, sabi ho ng Proverbs chapter 29 and verse number 1, he that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Parang
kanina, nung binabasa ko po itong verse 1 na ito, parang sinasabi ho dito, wala ho kasing gamot sa matigas ang ulo eh. Kahit anong sabihin mo dyan, kahit anong ipayo mo dyan, ang ipipilit niyan, yung gusto niyan. Ano ho? Kahit sabihin mo sa kanya na hindi mo dapat ginagawa yan dahil nga matigas ang ulo, sabi ng Bible, that without remedy. Mahirap gamutin ang nagmamatigas ang ulo. Mahirap turuan ng matigas ang ulo. Mahirap pagsabihan ang matigas ang ulo. So, anong ibig sabihin? Ito ho ang bayan ng Panginoon. Paulit-ulit, pabalik-balik, ganyan ang kanilang ginagawa sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tingin ko po, kahit gaano tayo kapresyo sa harapan ng Panginoon, kapag itong mga bagay na ito, tumatakip sa ating mga buhay, sayang yung kinang ng buhay na meron tayo. Sayang yung ganda at potensyal na nasa sa atin na hindi nagagamit at napapakinabangan sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng Hebrews chapter 12, 2 talata po ito, itong ating conclusion na gagamiting verses. Ano ho? Sabi po ng 10 to 11, Hebrews chapter 12, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of His holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Sabi po ng Bible, nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, ibig sabihin, the purpose of God's discipline is not to punish us, but to transform us. So yan o, ang ibig sabihin yan mga kapatid, hindi tayo para pahirapan, saktan, sirain, wasakin, kundi yan po para sa ikatutuwid ng atin pong mga buhay. Kaya ganito po ang ginawa ng Panginoon sa bayan po ng Juda at ng Jerusalem. Yan ho, ang naging paraan para sila po ay maituwid at maibalik sa tamang landas ng kanilang buhay. Because, sabi nga ho ng Bible, they are chosen nation. So mga kapatid, marahil tayo rin po, yan din ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at natuto sa salita po ng Panginoon. Samantala, ito ho ang ating trivia. Ano po ang ginamit ng mga talatang pinag-aralan natin kung saan sila ikinumpara? Ano ho, na dapat mayroong kinang at halaga, pero dahil sa ito po'y natatakpan ng karumihan at kamalian na wala ho ang kinang. Anong klaseng bagay po yan mga kapatid na ikinumpara sa bayan ng Panginoon? Yan po ang ating trivia for this morning. At ito na po, mga sumagot ng tama. Ayan, last Saturday po ito. Mga kapatid, nakakalungkot, hindi ho nila nakuha yung tamang sagot. Kasi po, ang tamang sagot doon po sa ating trivia, sa Lamentations chapter 3, is mercy. Ayan, marami hong sumagot. Great is thy faithfulness. Ano po? Hindi po yon ang new every morning. Yung mercy ng Diyos ang tama na sagot doon po sa ating trivia. Ayan. So, pero ganun pa man, salamat pa rin po sa mga sumagot kahit mali ang inyong naging kasagutan dahil kayo po ay nag-participate pa rin. Yung effort po ninyo, nire-recognize ho natin. Ano po? Salamat po sapagkat ginawa niyo pa rin ang paraan na kayo po ay maging bahagi ng ating pong trivia. But eto naman po, gusto nating batiin ng magandang umaga si Sister Milet De Lara ng East Bagong Barrio. Ayan. Good morning po sa inyo dyan, sa mga kapatid natin from East Bagong Barrio. Alam ko, naka-join din sa atin sila Nanay Cristina Gueta. Get well soon po. Nanay Cristina, pagaling po kayo. Pagaling po kayo. Sama ho namin kayo sa prayer. And good morning din kay Preacher Chris. Diyan po yan sa may Calbayog. Kasama niya Sister Rica at maging si Sister Marian Kauyong. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan. At malapit na yung ating anniversary this coming Sunday. We're praying and hoping na yan ay maging successful at yan ay maging blessing. Kaya pag-pray natin yung magandang gagawin ng Panginoon sa darating na linggo. Ayan. So, kaya good morning sa inyo dyan. And gusto rin nating paalala, ito yung mga magandang isama natin sa prayer. Si Kapleo Kagawan, and then si Nanay Olivia Tahuna, si Nanay Bilen Victoriano, si Kuya Ray Cortez, at maging si Ate Nelly Pascua, include ho natin sa prayer. Ate Nelly, pagaling po kayo. Na-miss na po namin kayo sa church. Sana talagang patuloy po kayong biyayaan ng Diyos ng kalakasan. Sama rin natin si Pastor June Bertos
at maging si Tatay Tomas Beltran. Ayan po, sama ho natin sa prayer na sana'y talagang patuloy silang palakasin ng Diyos. And siyempre si Mami, ano po, actually kahapon kagagaling lang po nila sa doktor, and sana ipag-pray ho natin na talagang ang Panginoon ay patuloy na gumawa sa kanya pong kalusugan at patuloy na i-provide ng Diyos yung kanya pong kumbaga pangangailangan para sa medication, sa kanya pong iniinom na gamot at sa mga procedure na kailangan niyang gawin sa mga laboratories. So pakisama ho sa prayer. At wag ho ninyong makalimutan mga kapatid na include sa prayer yung anniversary po ng GLBC Calbayog. This coming Sunday na po yan, at Lord willing, kung loobin ng Diyos, ay talagang kami po ingatan ng Panginoon na makarating po sa Calbayog sa Samar. Pag-pray natin, sila Nanay Denden, yung family ni Picture Chris, at maging ako po, mga kapatid, yung guidance and protection and provision ng Panginoon. Sama ho ninyo sa pananalangin. Again, sa lahat ng mag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face.